Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa hapong ito. Masaya po ba ang bawat isa dahil tayo ay muling magbibigay ng papurit pagsamba sa ating Panginoon Diyos? Amen? Amen po ba? Amen. Parang inaantok pa. Hapon na po. Hapon na po. Hapon na ngayon, bagamat hapon, ngayon ay fresh pa rin tayo dahil ang bawat isa, ang bawat araw ay lagi dapat fresh, lalo na kung tayo haharap sa Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. At samahan niyo po ako sa atin pong scripture or salita ng Panginoon ating pagbabasahin. Ang sabi po dito sa Isaiah, Book of Isaiah, chapter 52 po. Dahil nga ang ating team ay from church to mission field. Isaiah 52 verse 7, O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay nagahari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos, tiyak na mahahayag. Lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo, huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal, manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Ngayon ay lalakad kayong hindi nagmamadali, hindi na kayo magtatangkang tumakas, papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. O tunay na napakagandang pagmasdan ang mga paang lumalakad at sumusunod sa Panginoon Diyos sa paghahayag ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at Ama, lumalapit kami sa iyong banal na harapan na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Ngayong hapon, binubuksan namin ang aming pagsamba bilang pag-alala sa iyong salita tulad ng sinabi mo sa aklat ng Isaiah, Panginoon. Tunay ngang napakaganda ng mga paan ng mga nagdadala ng mga mabuting balita at naghahayag ng kapayapaan. Salamat dahil tinawag mo ang bawat isa sa amin na maging sugo mo sa mundong ito. Kaya't sa hapong ito, hinihiling namin dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga dila, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang ang aming mga salita, ang aming mga gawa, ang aming mga kaisipan ay maging tunay na refleksyon ng iyong pag-ibig at ng iyong kaligtasan. Basbasan mo nga po, Panginoon Lord, ang aming pananambahan sa hapong ito, Panginoon, na ang bawat awit, Panginoon Lord God Ama, ang bawat palakpakan, O Diyos Ama, ay maibigay namin, Panginoon Lord, upang makapagbigay ng tunay na papurit pagsamba sa iyong dakilang banal na pangalan, Panginoon Lord. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos Ama, ang siyang pupuno sa apat na sulok, Panginoon Lord God Ama, ng building na ito, O Diyos Ama, ng templong ito, hindi lang, Panginoon, ng building na ito, maging ng puso ng bawat isa sa amin, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang lulukob sa amin, Panginoon Lord. Samahan mo kami, Panginoon Lord, sa aming pagpupuri, O Diyos Ama. Hindi lamang kami magiging tagapakinig, Panginoon Lord. Hindi lamang kami tatayo, Panginoon Lord God Ama, at titingin dito sa unahan. Bagkus, Panginoon Lord, ang aming mga puso, ang aming mga labi ay aawit sa iyo, O Diyos Ama. Ang aming mga tinig ay itataas namin sa iyo, Panginoon Lord, upang ikaw ay mamapurihan, Panginoon Lord, upang maibigay sa iyo ang tunay na pagsamba, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon Lord, karapat dapat ka, Panginoon Lord, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos Ama. Sino kami, Panginoon Lord, upang hindi ibigay sa iyo ang tunay na papurit pagsamba? Mga kapatid, ibukas natin ang ating mga labi upang papurihan ang ating Panginoon Diyos. Ibigay
ibigay natin sa Kanya ang pasasalamat. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Oh, we worship your holy name, Lord God. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Diyan sa kalangitan, Panginoon, Lord, alam namin nakatunghay ka sa mga oras na ito, Panginoon. Nakatunghay ka sa bawat isa. Kaya kung ano man po, Panginoon Lord, ang daladalang mga bigatin sa aming mga puso, ano man ang nakalagay sa aming mga isipan, Panginoon Lord God Ama, na maaaring maging hadlang, Panginoon Lord, upang ikaw ay mapapurihan namin, Panginoon Lord. Alisin mo po sa pangalan ni Jesus ang mga kabagabagan, Panginoon Lord, bumabagabag sa isipan, suliranin, sakit, karamdaman, sa pangalan mo, Panginoon Lord God Ama. Hayaan mo sa hapong ito, O Diyos Ama, hindi namin iyon, Panginoon, intindihin, bagkus maipokus namin, Panginoon Lord, ang aming puso sa nag-iisang Diyos, aming Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Lord. Oh, we praise your name. Tunay na napakasarap, O Diyos, ang iyong presensya, Panginoon, na siyang lulukob sa amin. Pakilusin mo, Panginoon Lord. Pakulisin mo, alisin mo ang kawalang gana ng pakikinig, Panginoon Lord. Alisin mo ang antok, Panginoon Lord God Ama. Oh, hallelujah. Naririto kami, Panginoon Lord. Hindi lang kami uupo, Panginoon Lord. Hindi lang kami makikinig, Panginoon Lord. Bagkus, Panginoon Lord, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Kami mag-iingay, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng aming pag-awit. Kami, Panginoon, ay magtataas ng aming tinig. Ipapalakpak ang aming mga kamay, Panginoon Lord. Ipapadyak ang aming mga paa, Panginoon Lord, bilang pagsamba, bilang pagpupuri at pagbibigay pagluwalhati sa aming nag-iisang hari. Hallelujah, Lord! We praise your name. We praise you, Lord. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Samahan mo kami sa pag-aawitan, Panginoon. Ang iyong libo-libong anghelo, Diyos Ama, ay makasama namin sa aming pag-aawitan, O Diyos Ama, at maging mabangong samyo, Panginoon, sa iyo ang mga awit na aming bibigay sa iyo. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong pagdakila, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayo lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Panginoon ay tapat at hindi nagbabago. Kaya't patuloy nating ipalakpak ang ating kamay. Tayo ay umawit. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa amin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa
kailanman. Tunay nga na marapat dapat lang natin pasalamatan ang ating Panginoon. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay ako, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang
Panginoon, na Ikaw ang aming muog at aming kublihan. Ikaw ang matibay na bato na aming sandigan. Una. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Pwede nyo po bang batiin ang inyong mga katabi ng magandang gabi? Yan. Ngayong pong buwan ng February, ito po ay buwan ng Feb-ibig or Love Month. Sino po rito ang may mga iniibig? Yon. Ang may mga iniirog. Sana all, nandito ang mga iniirog. Yan. Bagamat ang buwan ng pag-ibig, sabi nga nila ay hindi lang buwan ng pag-ibig, kundi buwan din ng mga kulang-kulang. Hindi po yun totoo. Kasi ako po ay pinanganak ng February 5. Hindi naman ako kulang-kulang. Kulang-kulang ba? Hindi naman. Sabi nila, mapagmahal daw ang mga ipinanganak ng February. Pero hindi po dyan ang topic natin. So, ang topic natin, ito po ay series. Kagaya po ng mga naitopic ni Pastor ng mga nakaraan, paano natin susuportahan ang ating simbahan. So, ang topic po natin ngayon, me supporting my church. At makikita po natin ito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Nahanap nyo na po ba? Ayan, makipagbukas po kayo sa akin. Parang inilagay na po ng anak ko dyan. Ayan. So, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, sabay-sabay po natin basahin. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang timpo na ito ay may kinalaman po sa kagalakan at pagtitiwala ng isang mananampalataya sa atin Panginoon. Pagdating po sa pagbibigay. Hindi lamang po ito patungkol sa pera. Dahil madalas ang tekstong ito ay ginagamit kapag meron offering, may mga tithing. Pero alam niyo po ba na mas higit pa doon ang ibig sabihin po ng atin teksto sa gabing ito. Kagalakan sa puso, kasapatan sa Diyos. Maraming tao, akala nila na kapag sila po ay nagsisimba, pumupunta ng simbahan, sapat na sila po ay nagpupuri, umaawit, pumapalakpak, kagaya po ng ginawa natin kanina. Sapat na rin na dumalo sa simbahan tuwing araw ng linggo. Or makibahagi sa mga ministry. Ano po ang ministry na meron tayo dito? Meron tayo sa City Hall. Meron po tayong house church. Meron din po tayong building children's character. Hindi na po Sidewalk Sunday School yun. Binago na po yun. Kasi ang Sidewalk Sunday School, yan po ay parte pa po yan ng Metro Ministry na galing po ng ibang bansa. At dahil binabago natin siya, ginagawa natin na sarili natin atin, bagamat yung konsepto nito ay galing sa Metro Ministry, pinalitan na po siya ng building children's character through values formation using biblical principles. Ang haba po para madali nyo siyang matandaan, BCC, Building Children's Character. Kaya napakarami pong gawain. Inakala ng iba, ng bawat mananampalataya ay sapat na po yun. Pumunta ka rito every Sunday, mag-ministry ka, magbigay ka, makibahagi ka. Pero alam nyo po ba na mas higit pa doon ang ninanais ng Panginoon. Pero pagdating po sa pagbibigay, lalo na sa tithing, ay struggle po ang marami sa atin. Kapag sinabi pong tithing, ito yung 10%. Makikita po natin yan sa Malakay 3:10. Pag sinabi naman love offering, ito yung additional na nais mong ibigay. Pwede sa mga bata, pwede sa mga pagpapakain sa homeless, pwede rin po sa pagpapagawa ng simbahan, pwede sa pastor, pwede sa manggagawa, doon po yung pumapasok. Pero ang tithing po, yan po ay para sa Panginoon. Kaya ang suporta po na sinasabi
ay hindi lang po patungkol sa pera. Ito po ay nagre-reflect kung ano po ang nasa puso natin papunta po sa Panginoon. Kaya nga po, ang topic po natin ngayon ay me supporting my church. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya ay magbibigay tayo ng suporta, hindi lang po tuwing tithing or tuwing magbibigay po tayo ng ating mga love offering, kundi ang tinitignan po rito ng Panginoon yung willingness natin na ibigay sa Panginoon na hindi po tayo napipilitan. Ito ay kusang loob at buong puso ng may kagalakan at pagtitiwala sa atin, Panginoon. So yung atin pong binasa kanina, ano po ba yung historical content nung binasa natin? Nung panahon po ni Pablo, bakit niya po naisulat ang 2 Corinthians chapter 9? Actually po, magkasama po ang chapter 8. Kasi mula chapter 8 hanggang chapter 9, pag binasa natin siya, patungkol po ito sa Macedonian Church na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagdurusa na kanilang pinagdadaanan, pero sila pa rin ay may kagalakan sa pagbibigay sa atin, Panginoon. Noong mga taon AD 55-57, ang simbahan po ng Jerusalem ay dumaranas po ng matinding kahirapan at gutom. Yung tinatawag po na famine. Bilang pagkakaisa, nag-organize si Apostol Pablo na isang malawakang koleksyon na tulong pinansyal mula sa mga hintil na simbahan sa Macedonia at Acacia, kung nasaan ang simbahan ng Corinto o ang Corinthians Church. Ito po ay para sa mga kapatid sa Judea. Ano ba ang layunin nito kung bakit nagkaroon ng koleksyon o papalaganap o pagkuha ng koleksyon si Apostol Pablo? Hindi lang ito tulong pinansyal, kundi ang layunin ni Pablo ay pag-isahin ang mga hintil, ang mga Hudyo na Kristiyano sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa bawat isa. Ang mga taga-Korinto po ay ang unang nagpakita ng masigasig na pagtulong, ngunit makalipas po ang isang taon, tila nakakaranas na po sila ng panlalamig. Naranasan nyo na rin po ba yan? Na parang nanglalamig tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagtulong, sa ating pagsuporta. Maaring ito ang mga dahilan kung bakit nanglalamig ang mga tao sa simbahan ng Korinto. Mayroon kaguluhan, hindi pagkakaisa sa loob ng simbahan. Maaring nagkalat po yung false prophet na nagsasabi at naninira kay Pablo. Siyempre, alam naman po natin yung history ni Pablo. Si Pablo po, bago siya naging disipulo ni Kristo, siyang pinakaunang-una na tumutulig sa ano pa pong ginagawa niya, pinahuhuli niya, pinabibilanggo niya, pinagmamalupitan niya, siyang napasimuno kung bakit maraming mga Kristiyano ang namatay. At isa na po dyan si Esteban. Alam niyo po yung kwento ni Esteban? Di ba? Pinatay siya hanggang siya ay batuhin. Isa po si Pablo sa mga dahilan kung bakit si Esteban ay namatay. Kaya hindi natin maalis sa isip at sa puso ng mga taga-Corinthians na sila ay mag-doubt kay Pablo. Kaya tila nanlalamig na sa loob ng iglesia sapagkat siguro maaaring naiisip nila, totoo pa kaya ang pinapakita nito? Totoo kayang nabago na to? Kasi kung dati nga, di ba, mayroon mga ganun, mga doubt na iniisip. Kasi mahirap naman talaga magtiwala sa isang tao, lalo na kung yung dati niyang pamumuhay ay hindi maganda. Ganun po yung kalagayan nila. Kasama na rin po doon yung doubt kay Pablo, na siya pa ang nangunguna sa pagkokolekta sa pangangailangan para makatulong sa Corinthian Church. At dahil dito, isinulat niya po ang chapter 8 ng 2 Corinthians hanggang chapter 9 upang muling pukawin. Pag sinabi natin pukawin, ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga puso upang ituloy ang kanilang pangako sa Panginoon na magiging tapat sila hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga tao sa loob ng iglesia. Bago pa banggitin ni Pablo ang verse 6 to 8 na binasa natin kanina, ginamit muna
niyang halimbawa ang simbahan sa Macedonia, tulad ng simbahan sa Pilipos, simbahan sa Thessalonica, tulad ng mga simbahan na ito na dumaranas na matinding pagsubok at matinding kahirapan. Ngunit sa kabila nito, sila ay nagbigay na higit sa kanilang kakayanan, higit sa kanilang yung kahirapan na kanilang nararanasan. Pero sa kabila ng kahirapan at pagdurusa, meron kagalakan. Di ba dumarating naman talaga sa buhay natin na may mga kahirapan tayo, na may mga pagdurusa tayo, na may mga suliranin, may mga problema tayo. Pero sa kabila nun, nagpapatuloy tayo dahil alam natin na mahal natin at sinusuportahan natin ang gawain ng Panginoon. Nagbigay sila ng higit pa sa kanilang kakayanan at dahil dito, sa laki ng kanilang kagalakan, sa 2 Corinthians, kung babalikan natin ang chapter 8, 1-4, ito po ang dahilan kung bakit binigyan diin ni Pablo ang chapter 9 na pagbibigay na dapat mula sa puso. Hindi dahil obligation lamang o obligasyon lamang ng isang mananampalataya na suportahan ang kanyang simbahan. Why supporting the church is important? Bakit po importante na tayong mga mananampalataya ay suportahan natin ang ating local church? Una, supporting the church is an act of faith. Ito po ay tanda ng ating mga pananampalataya. Ang sabi po sa verse 6 na binasa natin kanina, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani din naman ng marami. Nung unang siglo, ang ekonomiya ay nakadepende sa pagsasaka. Kaya ginamit ni Pablo ang lohiya o ang idea ng paghahasik. Sowing ang tawag po rito. Dahil ito ang wikang naiintindihan nung panahon nila, nung panahon po ni Pablo. Una, ancient farming. Ibig sabihin po, sino unang magsasaka ay hindi tinitignan ang paghahasik bilang isang pagtatapon lamang ng binhi, kundi bilang isang investment. Sabihin nyo nga po yung word na investment. Yan. Kapag kayo po ay nagtatanim, hindi po ito pagsasayang, kundi ito po ay investment. Alam nila, ang dami ng kanilang aanihin ay nakadepende sa dami ng kalidad ng kanilang itinanim. Kanina pong umaga, nagtanong ako doon sa taga-Moderna, may karanasan ba kayo sa pagtatanim? Sino po rito ang nakaranas ng pagtatanim sa bukid? Taas ang kamay. Ayun, sa Ate Sheila. Si Kuya Victor. Si Ninang Jessie. Di ba mahirap po ang magtanim, lalo na ng palay? At talagang maghapon na kayo po, yung kanta, di ba? Masakit na yung bewang, masakit na yung tuhod, masakit na lahat-lahat. Pero nung panahon nila, yung sinaunang magsasaka, ginamit ni Pablo ang salitang sowing and reaping. Dahil alam nila na kapag nagtanim sila, siguradong meron silang aanihin. Nakikita rin po natin dito yung divine assurance. Sa Grego po, sa Roman, sa mundo ng mga tao, madalas natatakot o kakulangan, pero tinitiyak ni Pablo na ang source ay ang Diyos, ay hindi mauubusan, kaya hindi dapat matakot ang mga tao na magbigay. Ito ay pagkilala sa Diyos na siya ang pinagmumulan o siya ang source o pinagmumulan ng lahat ng meron po tayo. Kaya ang sabi po rito sa letter A, giving is described as sowing, not losing. Hindi po ito isang pagkatalo o kabiguan, kundi ito po ay isang investment. Pangalawa po, supporting the church requires trusting God with our resources. Pagkilala sa Diyos na siya ang pinagmulan, ang source, ito ay paniniwala na ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Ano po ang meron tayo? Trabaho, pamilya, bahay, sasakyan, ano pa po? Pera, investment natin sa bangko, tindahan, o trabaho na meron tayo, o asawa natin. Ang lahat ng bagay na yan, either material o mga bagay na nararanasan at nakakasama natin, ang lahat ng bagay na yan ay galing sa Panginoon.
Ito ay paniniwala na ang lahat ng meron ay galing sa Diyos. Na kapag ibinalik mo ang isang bahagi sa Panginoon, ay parang sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, pinaniniwalaan kita. Ikaw ang nagbigay ng lahat-lahat at ibabalik ko sa iyo dahil ito ay nararapat sa iyo. Letter C, sabi po rito, a sparing heart reflects fear. A generous heart reflects faith. So ano po ba kayo? Dito makikita natin yung faith over fear. Ikaw ba ay may pananampalataya o ikaw ay may takot sa Panginoon na magbigay? Bakit ka natatakot? Nangingibabaw ba sa iyo ang fear, ang takot? O nangingibabaw sa iyo ang pananampalataya? Kagaya po ng sinabi sa Awit 23 verse 1, ito po isa sa mga paborito kong talata sa Biblia. Kaya po si Elijah, pinanganak po siya ng December 23, pinangalanan ko po siyang Elijah Psalms. Doon po sa Psalms 23. At ito lang po ang verse, ang chapter na to, ang pinakabisado ko talaga sa mga anak ko. Dahil sobrang paborito ko ang buong chapter ng Psalms 23. Ang sabi po ng Psalms 23 verse 1, ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano po sa Ingles? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kaya dapat, imbes na tayo ay matakot, mag-alinlangan, magtiwala tayo sa Panginoon na siya ang pinagmumulan, siya ang source, siya, kanya natin ibabalik at ibibigay ang karapat-dapat na para sa Panginoon. Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang takot ay nagsasabing, baka kulangin ako, baka hindi magkasya ang budget ko kapag ibinigay ko sa Panginoon. Ang pananampalataya ay nagsasabing, hindi ako magkukulang. Ito po ay trusting, pagtitiwala sa Panginoon. Dahil si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Ano po ang katotohanan? Ayon po dito sa ating unang punto na ang pagsuporta sa simbahan ay papakita ng ating pananampalataya. Ang katotohanan po dito, hindi mo kayang higitan ang pagbibigay ng Diyos, maging ito ay oras, pagod o salapi, o laging mas mahihigit pa ang ibinabalik ng Diyos sa iyo kaysa sa ibinibigay mo. Tama naman, di po ba? Yung pagising pa lang natin sa bawat araw na tayo ay may lakas, may sigla, may kakayanan magsalita, mag-isip, magplano, maglakad, yan po ay malaking biyaya na nagaling po sa atin Panginoon. You cannot outgive God what you release in faith. God multiplies in His time and way. Kaya po ang pagsuporta sa simbahan is not an expense. It is an investment in God's work. Amen po ba? Investment po yan sa kaharian ng atin Panginoon. Ang example po natin dyan, kagaya po ng isang basong tubig. Ang isang basong tubig, kapag ibinuhos natin siya sa isang karagatan, gaano kaliit lang ang isang basong tubig sa laki ng karagatan? Ang karagatan na yon ay ang biyaya na nanggagaling sa atin Panginoon. Ganun kalawak ang biyaya at habag ng Panginoon sa atin. Na ibig sabihin, hindi mauubusan kailaman tayo kapag tayo ay nagbigay sa atin Panginoon. Ano man ang bitawan mo sa iyong pananampalataya, dito pumapasok ang act of faith. Ang susi sa pagbitaw mo o sa pag-release mo ay ang pananampalataya. Maraming gustong pagpalain ng mga tao, pero mahigpit ang hawak nila sa kanilang pera at sa kanilang mga kayamanan dahil sa takot nilang mawalan. Kapag nag-release ka sa kabila ng iyong pangangailangan, sinasabi mo sa Diyos, Lord, Panginoon, pinagkakatiwalaan kita. Ang mga pangako mo ay pinangahawakan ko sa akin mga buhay. Dinadagdagan o pinaparami ng Diyos, hindi lang siya addition. Multiplication po ang pagbibigay sa atin, Panginoon.
Kagaya po, ito basic example po to sa Bible. Di ba po, maraming tao ang sumunod kay Jesus. Yung 5,000 na mga kalalakihan na sumusunod kay Jesus ay dumating na ang hapon at sila ay nagugutom. At sinabi ng mga alagad, Panginoon Jesus, pauwiin na lang natin sila kasi wala tayong ipapakain. May isang batang lumapit kay Jesus. Ang sabi ng bata, Panginoon Jesus, meron akong 5 tinapay, 2 isda. At ano ang ginawa ni Jesus? Hinawakan niya at itinaas niya at ipinanalangin niya sa Panginoon. At yung 5 tinapay at 2 isda, nung nagsimula na silang ibigay ito sa mga tao, 5,000 mga lalaki pa lang po yun. Hindi pa doon sinasabi o nabibilang ang mga babae at ang mga bata. Pero alam nyo po ba na lumabis pa, sumobra pa, dahil pinanalangin ng ating Panginoon Jesus yung 5 tinapay at 2 isda? Ganon din po ang mangyayari sa atin. Kapag tayo po, yung bawat takbang natin, ay nilahukan natin ang pananampalataya sa Panginoon, na sinasabi natin ang Panginoon ang higit na nakakaalam ng buhay natin, higit ang pananampalataya natin sa Panginoon, kaya niyang gawin, hindi lang addition, multiplication pa ang kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Sa kanyang panahon at pamamaraan, ito ang bahagi ng pangangailangan ay ang pasensya at ang pagtitiwala. In His time, hindi laging instant. Kasi maraming tao, kapag ginawa ngayon, gusto mamayang gabi, kinabukasan, nandyan na agad ang sagot. Wala pong instant. Instant noodles lang po yun. Tsaka instant coffee. Pero ang pagsagot mo ng Panginoon, minsan may 3 sagot. Ano po yung 3 sagot? No, yes, at wait. So ganun po sumasagot ang Panginoon. Kaya, sa kapanahunan ng Panginoon, inaalaw ni Lord yung mga pagsubok sa atin para tayo ay magtiyaga, para pag dumating ang ani, alam na natin kung ano ang ating gagawin. Di ba? Kapag tayo naman ay nagtanim, di naman overnight, may maaani na tayo kinabukasan, di ba? Kailangan mag-antay ka ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon, bago ka makatikim ng ani na iyong itinanim. Ganun din po sa Panginoon. Hindi porket nag-invest ka, hindi porket nagbigay ka, ay pagpapalain ako ng Panginoon, ay bibigyan na ako ng Panginoon, ay ito na, sasagutan na ni Lord yung mga panalangin ko sa Kanya. Sa tamang kapamaraanan ng Panginoon, sa tamang oras na in His way, ang pagpapala ay hindi laging pera. Dahil minsan, ang multiplication ng Diyos ay nasa anyo ng proteksyon. Hindi lang po sa atin, protection din sa atin mga anak. Tama po ba? Pag-iingat at kagalingan din ng sakit at karamdaman. Hindi lang po yun, kapayapaan din sa loob ng tahanan. Alam nyo po ba na pagpapala din po yun? Yung hindi kayo nag-aaway. Pero yung minsan, okay lang po. Yung wala naman, taong hindi nag-aaway, kahit ngayon mag-asawa eh. Di po ba, Kuya Victor, tsaka Ate Arceli? Diba? Minsan nga, tatawa-tawa lang kami eh. Doon sa pwesto namin sa kasi marami kang mamimit talaga ng mga tao doon eh. Minsan may magagalit sa'yo, tama ba Ate Arceli? Minsan may mapipigon sa'yo, di ba? May ganun talagang mga tao eh, hindi mo hawak o makontrol yung kanilang kaisipan. Pero ikaw, kaya mong kontrolin at kaya mong hawakan yung sasabihin mo at desisyon na gagawin mo. Kaya ang Panginoon po, hindi lang po sa pera ang blessing, sa protection din, sa pagpapagaling, sa guidance, sa opportunity, sa mga bagong pagkakakitaan o trabaho, sa promotion, marami po na ang Panginoon kung paano tayong pinagpapala. At ako po natutuwa ko sa Panginoon dahil nung nakaraan, na ipatutuo ko na po ba yun, na lumundag si Isaiah nung nakaraang linggo, kasi nakapasa po siya sa TUP. At isa po sa pinapanalangin ko talaga ng mga anak ko, kapag nag-exam sila, bigyan sila ng katalinuhan, at makapasok sila sa eskwelahan ng mga university na walang bayad. Pero maganda rin naman at di kalidad din naman ang mga turo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung pagpapala ng Panginoon di lang naman po sa pera, kundi dumadaloy din siya sa mga anak. Kaya yun po isa sa pinagpapasalamat ko. Kaya tandaan po natin, ang kamay na palagi na
nakabukas. Sabi nga nila, pag ang kamay mo ay nakabukas, bibigyan din niya ng Panginoon. Pero pag nakasara ang kamay mo, paano kang bibigyan ng Panginoon kapag nakasara? So dapat, tayong mga mananampalataya, tayo ay mga, anong tawag dyan? Karatista. Hindi tayo mga boksingero. Kasi, di ba, paano kang bibigyan ng Panginoon at may bibigay mo rin sa iba kapag sarado ang kamay mo? Dapat, bukas ang palad mo sa pagbibigay sa Panginoon para makatulong ka rin sa ibang tao. Kaya, supporting the church is not expense. It is an investment in God's work. Investment po siya. Pakiulit nga po natin yung word na investment. Investment. Kaya, pangalawa po, hindi lang po ang pagsuporta sa simbahan na nagpapakita ng ating pananampalataya. Pangalawa, supporting the church must be willing, not forced. Hindi po tayo napipilitan, kundi tayo ay gusto natin, kusang loob natin ginagawa yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Sabi po sa verse 7a, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. God cares more about the giver's heart than the amount given. Sabi po sa letter A, giving must be intentional. Pakiulit nyo nga po yung word na intentional. Yan. Ibig sabihin po ng intentional, decided in His church, in His heart. Ano yung dinidecide ng puso mo? Ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon na ibigay mo? Yung kusang loob, pasya na galing sa puso mo, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Na kapag nagpasya kang magbigay, ito'y ayon sa iyong puso. Hindi yung alatsamba lang. Hindi rin dahil naudyukan ka. Hindi rin dahil ginagaya mo yung katabi mo. Hindi rin dahil may extra ka, o sobra ka, o barya yung ibinibigay mo. O mamimili ka nun sa wallet mo, itatabi mo yung buo at yung barya, yun ang ibibigay mo kay Lord. Hindi po ganon. Ang sabi rito, maluwag sa loob, hindi napipilitan, ang bawat isa ay magbigay ng kusa na nanggagaling sa kanyang puso. Intentional. Ibig sabihin nito, isinasama mo ang Diyos sa budget mo. Hindi mo inaantay na matapos ang lahat ng bayarin mo, pagkatapos saka ka magbibigay sa Panginoon. Give what is right and not what is left. Ibigay po natin ang tama, hindi po yung natitira sa atin, Panginoon. Ang pinaka-basic po dyan, para hindi tayo makalimot sa pagbibigay, ay kapag every time na nakakatanggap ka, sahod man yan, allowance man yan, o bigay man yan sa'yo, o may nag-abot sa'yo, kung binigyan ka ng 1,000, itabi mo agad ang magkano? Ang 100 para kay Lord. Kung binigyan ka naman ng 10,000, magkano itatabi mo para kay Lord? Magkano po? 1,000. Kasi yung 10%, sabi sa Malakay 3:10, ibigay mo sa simbahan. Ibigay mo sa Panginoon. Kasi meron ka pa naman, ilang percent? 90%. Di ba ang bait ng Panginoon? Buti nga hindi niya binaliktad eh. Hindi nga niya hiningi ang 90%. Ang hinihingi ng Panginoon ay 10% na dapat ginagawa po natin bilang suporta sa atin simbahan. God cares more about the giver's heart than the amount given. Una po, giving must be intentional. Pangalawa, giving must be voluntary, not pressured or manipulative. Ibig sabihin, ito po ay voluntary, kusang loob. Hindi ka napipilitan. Hindi sinabi sa iyo ng katabi mo, uy, magbigay ka naman. Di sinabi ng nanay mo, uy, magbigay ka naman. Di sinabi ng asawa mo, uy, magbigay ka naman. Kaya dapat ito ay voluntary na ginagawa natin. Ang Diyos, tinitignan ang puso, hindi ang sobre. What is your motive sa pagbibigay? Nagbibigay ka ba kasi, Lord, nais kong pagpalain mo ko? Nagbibigay ka ba kasi, Lord, pagalingin mo ko sa sakit ko?
Nagbibigay ka pa kasi, Lord, proteksyonan mo, ingatan mo ang akin mga anak. Lord, bigyan mo ako ng promotion sa trabaho. Lord, gusto ko yung makapartner yung ganito. O, love life na po tayo kasi February na eh. Nakita nyo na po ba yung dawan? O nagbabalak na tayong, o hindi pa? Mahalaga na ang motibo kaysa sa halaga. Kung nagbigay ka ng malaki, para ipagmalaki mo lang, pero labag naman sa iyong kalooban o napipilitan ka lamang dahil nahihiya ka sa katabi mo, dahil sa mga bagay na ibinibigay niya, dapat hindi po ganon. Kasi pag inisip po natin yung mga ganon, yung sasabihin ng iba, sasabihin ng pastor, sasabihin ng mga tao, nawawala po ang spiritual na biyaya ng Panginoon sa atin. Dahil ang tunay na pagsamba ay hindi pwedeng pilitin. Ang pagbibigay ay isang anyo ng pagsamba. Ang pagbibigay po is an act of worship. Hindi lang po yung itinataas, pinapalakpak ang kamay, nagbabasa ng Bible, hindi lang po yan ang act of worship. Ang pagbibigay din po is an act of worship. Yan po ay anyo ng pagsamba. Hindi napipilitan, kundi malaya ang iyong sarili, ang iyong puso, at inaalaw mo ang banal na espiritu na kikilos at magtuturo sa iyo ng tunay na pagbibigay na nanggagaling sa iyong puso. Sabi sa letter C, reluctant giving dishonors God. Cheerful giving delights Him. Alam niyo po yung salitang reluctant, ito yung pagbibigay na mabigat. Mabigat sa iyong kalooban. Pag sinasabi ng Diyos na ibigay mo yung isang bagay na ito, pero nagmamatigas ka, reluctant ka, mabigat sa iyo at ayaw mong sundin. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay hindi po siya isang malupit na Diyos. Hindi natin kailangan pilipitin ang kamay ng Panginoon para masagot yung anuman mga pangangailangan natin. Ang kailangan po sa atin ay makita ang katapatan natin sa Panginoon pagdating po sa pagbibigay. Kapag nagbibigay tayo, dapat wala tayong pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Ipinapakita natin na mas mahalaga sa atin ang pagbibigay natin sa Panginoon kaysa sa mga bagay na mawawala sa atin. Kasi piling ng iba kapag nagbigay sila, nawawalan sila. Pero actually, hindi po ito nawawalan. Magkakaroon ka pa. Yun po ang kahalagahan. Yun po ang totoo na mangyayari kapag ikaw ay nagbibigay. Na parang sinasabi mo, Lord, sapat ang kayanan mo para sa akin. Punan mo ang mga bagay na mawawala sa akin. Sapagkat ang Panginoon po kapag nagbigay tayo, hindi po natutuwa kapag tayo po ay nakasimangot. Pansinin nyo, di ba kapag ang bata na binigyan tayo, halimbawa nagbigay sa atin ng mga bagay, pero nakasimangot, anong mararamdaman natin? Di ba? O, halimbawa yung asawa lang natin, kapag binigyan tayo nakasimangot, anong sinasabi natin? Di ba sabi natin, parang napipilitan ka lang, ba't nakasimangot ka? Parang hindi naman bukal sa kalooban mo. Diba? Parang hindi ka siya natutuwa. Sa palagay nyo, ano yung mararamdaman ng Panginoon kapag tayo ay napipilitan lamang kapag tayo ay nagbibigay? Ang nais po ng Panginoon ay bukal sa ating kalooban, willing, not forced. Hindi tayo napipilitan kundi kusang loob na binibigay natin ang Panginoon. Yung salita pong cheerful giver, ito po sa salitang Grego, ito po yung salitang hilarus. H-I-L-A-R-O-S. Hilarus. Nang ibig sabihin ay overflowing. Sobrang pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya kapag naramdaman mo yung sobrang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi ka na kailangan pilitin pa na magbigay ka ng iyong tithes at love offering sa Panginoon. Kusang loob mo nang ibibigay yun sa Panginoon kasi sobra ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. At ito ang kinalulugdan ng Diyos. Dahil ang kagalakan sa pagbibigay ay patunay na ang puso natin ay katulad ng puso ng Panginoon. Amen? Kung ano ang puso ng Panginoon, dahil we are created in the image and likeness of God, dapat kapareho tayo ng Panginoon. Nakakapag-isip siya pareho natin, nakakalikha siya kapareho natin.
Dapat ganun po tayo sa Panginoon. Kinalulugdan ng Diyos dahil yung kagalakan ay nag-o-overflow, nag-uumapaw sa atin. Dahil katulad ng puso ng Panginoon, likas na ang Panginoon ay mapagbigay. At ang pinaka-basic na example dyan, dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Di ba ang sabi sa John 3:16? Sino po dapat po kabisado natin John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Lord po ang nagbigay sa atin ng example para magbigay. Kaya dahil kapareho natin siya, nilikha tayong kapareho ng Panginoon, magbibigay din tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon, cheerful giver. Masaya, nag-uumapaw ang kagalakan, kaya ka nagbibigay. Kagaya ng pagbibigay ng kanyang anak ni Jesus, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao. Kapag masaya tayo, kapag tayo ay nagbibigay, ipinapakita natin na nauunawaan natin ang biyaya at habag ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Nauunawaan mo yung grasya ng Panginoon. At kapag nakita mo yung kabuuan ng grasya ng Panginoon, mahihiya ka na hindi mo ibalik sa Panginoon yung karapat-dapat na para sa Panginoon. Ang cheerful giver is a sign of trust. Pakiulit nyo nga po, cheerful giver is a sign of trust. Pakiulit. Amen. Ito po ay tanda na nagtitiwala ka sa Diyos at alam mo na ang Diyos ay tapat sa iyo at mabuti. Amen po ba? Ang katotohanan po dito po sa puntos na pangalawa natin na ang pagsuporta natin sa simbahan ay kailangan willing, not force, na God is not after our money. He is after your heart. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso, hindi sa laki o liit na atin binibigay. Ang Diyos po ay hindi nagugutom sa perang ibinibigay natin. Siya po ay nauuhaw para sa atin mga puso kung nagbibigay tayo sa paraan na nais ng Panginoon, na nakikita niya sa atin mga buhay. Ngunit kung nagbibigay tayo ng may ngiti, kinikilala natin na ang Diyos ang lahat para sa atin. Amen po ba? True support flows from God, for God, and commitment to His church. True support flows from love for God and commitment to His church. Ang tunay na suporta para sa simbahan ay hindi lamang isang financial transaction, kundi isang spiritual connection para sa atin, Panginoon. Kapag pagbibigay ay nagsisimula sa pag-ibig sa Diyos at commitment para sa simbahan, hindi ito nagiging pabigat, kundi ito ay isang pribilehiyo para sa atin. Privilege siya, hindi siya burden. Tama po ba? Pribilehiyo po ang magbigay sa Panginoon, hindi po ito burden. Bago tayo tumingin sa pangangailangan sa simbahan, tumingin muna tayo sa Panginoon. Uulitin ko po, bago tayo tumingin sa pangangailangan sa simbahan, tumingin muna tayo sa Panginoon. Kasi kapag tumingin tayo sa Panginoon, makikita din natin ang pangangailangan ng simbahan. At kapag nakatingin tayo sa Panginoon, kahit minsan nakakainis si brother o si sister, na hurt ka sa kanya, o na-outs ka sa kanya, o hindi mo gusto yung ginagawa niya, pero dahil nakatingin ka sa Panginoon, magpapatuloy ka. Amen? Magpapatuloy ka at nakikita mo, mas higit doon ang nakikita mo yung pangangailangan ng kapatid mo kaysa sa pangangailangan mo. Para maging tunay ang ating commitment sa pagbibigay sa Panginoon. Pangatlo po, supporting the church should be joyful. Dapat may kagalakan. Ito po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. For God loves a cheerful giver. Sabi po sa verse 7b,
sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. God delights in joyful obedience. Masayang sumusunod ng may kagalakan at ito ang kinalulugdan ng Diyos at siya ay nasasayan. Ang Diyos po, pag nakikita niya na tayo ay nasasayahan at sumusunod at di napipilitan lamang, natutuwa po ang ating Panginoon. Kasunod po, letter B, giving becomes a celebration when we remember God's grace. Yung grasya ng Panginoon mula sa obligation, patungong celebration, mula sa mabigat na pakiramdam, pero naalala natin ang habag at biyaya ng Panginoon at ang buhay natin, hindi tayo napipilitan, kundi tayo ay nasasayahan at nagtutulak sa atin para i-celebrate ito dahil binigay ng Panginoon ang pinakamalagang bayad sa atin. Walang iba kundi ang pinakamahalagang dugo niya. Amen? Kaya tayo napatawad sa ating mga kasalanan dahil ang pinakamahalagang dugo ni Kristo ay inalay niya sa bawat isa sa atin. Bakit? Tanging si Jesus lang ang namuhay sa mundong ito ng walang kasalanan. Ever man, sinless na nabuhay sa mundong ito. Walang bahid ng kasalanan. Kaya malaki po ang ibinayad sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa City Hall, kapag pumupunta kami doon, sinasabi nila, may allowance ba kayo dito? Sabi namin, wala po. Pati po pamasahe sa amin. Pag lumalabas po kami, minsan KKB, minsan may nabubudol kami, may nanlilibre. Pero, pera pa rin po namin. Ay, ganon, walang suporta galing sa ganyan, ganon, simbahan or sa City Hall. Sabi namin, wala. Pero po, malaki ang ibinayad sa amin. Ang ibinayad po sa amin ay ang pinakamahalagang dugo ni Kristo. Tama naman po. Diba? Ang ibinayad po sa atin, kung bakit po tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ay ang pinakamahalagang dugo ni Kristo. Higit pa po ito sa pera, higit pa po ito sa kayamanan na atin nararanasan sa buhay natin. Dahil meron po itong eternal value. Tama po ba? Meron itong eternal significant sa atin mga buhay. Nagbibigay tayo, hindi dahil kailangan, kundi dahil, hindi dahil sobra, kundi dahil nakatanggap tayo ng sobra-sobrang grasya na galing sa Panginoon. Ipinapaalala din po ni Pablo, ang pinakadakilang biyaya, bagamat si Jesucristo ay mayaman, ay naging mahirap, siya alang-alang sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. Ganun po ang Panginoon. Grace is the fuel of generosity. Ito po yung nagiging gasolina natin para tayo ay patuloy na magbigay at sumuporta sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ay patuloy na nagbibigay, patuloy na nagbibigay sa Panginoon, inaalala natin ang mga biyayang tinanggap natin mula kay Jesus. Letter C po, joyful giving reflects gratitude, not obligation. Ito ay pasasalamat. Hindi po obligasyon na dapat gawin. Ito ay isang tugon sa kabutihan ng Panginoon, hindi bayad sa serbisyo na ibinibigay po natin. Ang obligasyon ay ang pagbabayad ng buwis na monthly bills kagaya po ng mga Meralco. Yan. Obligation po natin yan. Meralco, tubig, internet, ano pa bang binabayaran natin? Yung mga tuition fees, kung may tuition fees ang mga anak nyo, yan, obligasyon po, kung nagtatax kayo sa government, yan, mga obligation natin yan. Pero ang nais po ng Panginoon, yung pasasalamat na mula sa puso, na nag-uumapaw, ginagawa mo ito, hindi ka napipilitan, kundi ikaw ay nagpapasalamat dahil sa biyaya at habag ng Panginoon na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Dahil sa grasya ng Panginoon sa atin. Na kapag, example po dyan, halimbawa, pag binigyan tayo ng brown envelope, di ba yung envelope na nilalagyan po ng tithes natin dito ay brown? Na kapag binigyan tayo ng brown envelope, ano po ang nararamdaman natin? Obligasyon ba ito? O pagmamahal mo sa Panginoon? Paano mo tinitignan ang brown envelope? Obligasyon mo sa Panginoon o minamahal mo ang Panginoon? Tignan natin ito na isang thank you note sa Lord.
Huwag mo itong tignan na parang nagbabayad ka sa Panginoon, na nag-aalala ka kasi mapuputulan ka ng kuryente. Di ba? Kaya tayo, nagbabayad ng Meralco, nag-aalala ka kasi mapuputulan ka ng kuryente. Kaya ka nagbabayad ng tubig kasi baka mamaya wala kayong magamit na tubig. Napaka-importante pa naman ng tubig sa buhay po natin. Kundi tinitignan natin na ang pagbibigay natin sa Panginoon ay isang regalo. Regalo para sa taong mahal na mahal natin. Di ba yung pinaka-example nga rito pag bumili tayo ng regalo o magbibigay tayo ng regalo, pipiliin ba natin yung pangit? Hindi ba pipili tayo ng maganda? Yung alam niyang magugustuhan niya, yung ibibigay natin? Kaya kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, alam natin na magugustuhan ng Panginoon yung ibibigay natin. Amen po ba? Na magugustuhan ng Panginoon ang dapat natin ibigay. At ang katotohanan po rito, when grace fills the heart, joy flows through generosity. Kapag ang grasya ng Diyos ay naalala natin at hinipo ang puso natin ng kagalakan, mag-uumapaw sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay. Pang-apat po, dito po tayo magtatapos. Sabi po sa pang-apat, supporting the church, trust God's provision. Sabi po sa verse 8, ito po yung panghuli na verse po natin. Sabi po dyan sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Alam niyo po ba, ang verse na ito is a strongest promises connected to giving. Pinakamatindi na konektado na pangako ng Panginoon pagdating po sa pagbibigay. Ito po yung mga pangako ng Panginoon. Una, sabi po dyan, sufficiency. Sabi dyan, having all sufficiency in all things. It means, sabi po rito, having exactly what you need in all areas of your life. Consistency at all times. It means your actions, your values, your quality of work remains steady regardless of your circumstances. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung kalagayan mo, sa lahat ng panahon, nakikita po natin, dapat meron consistency, kagaya po ng Panginoon. At pangatlo, pag pinagsama po natin yung sufficiency at consistency, equals po yun ng abound in every good work. Sabi po dyan, it means overflowing to the work that is high in both quality and impact. Kasama po dyan yung natural of having more than enough capacity. Pansinin niyo po yung alon. Di ba yung alon, lumalagpas siya sa pangpa. Di ba? Pag bumato ka nga ng bato sa lawa, maliit lang yung idinudulot na dimple pag bumato ka ng bato. Pero yung alon na nagagawa niya, ang tawag po doon ay ripple effect. Di ba yung epekto ng alon doon, malayo? Malayo. Ganon din po kapag tayo ay nagbigay, may ripple effect po siya. Malayo ang alon, lumalagpas sa dalampasigan, lumalagpas sa buhanginan. Kapag ang Panginoon po ay patuloy na ibinigay ang pangako sa atin, overflowing to do work that is a natural of having more than enough capacity. It means, hindi pinagkakaitan o pinahihirapan ng Diyos ang mga tao na mananampalataya na bukas palad. Hindi sila nauubusan, hindi sila natutuyuan. Ang balon nila ay palaging may laman, ang kanilang lupa ay palaging mataba, ang baso nila ay palaging puno. Kaya yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Magiging masagana ang atin mga pananim, ang atin mga aanihin kapag nagpatuloy tayo sa pagbibigay sa Panginoon. At sabi po dyan, sa pananaw sa mundong ito, kapag tayo ay nagbigay, ito ay kabawasan. Pero sa ilalim ng prinsipyo ng Panginoon,
ang pagbibigay ay hindi pagbabawas, kundi ito ay pagtatanim. Amen? Pagtatanim. Sabihin nga po natin, pagtatanim. Hindi ka walan. Hindi ka mauubusan. Puproteksyonan ng Panginoon. Hindi ka matutuyuan. Ang balon mo ay mapupuno. Protektado ka. Ang iyong lupa ay laging mataba. Soul will never be depleted. Kung ikaw ay mapagbigay, laging panatilihin ng Diyos na mataba ang iyong lupa. Kasi pag mataba ang lupa mo, kapag nagtanim ka, palagi kang aani. Tama po ba? Kapag nagtanim ka, palagi kang aani. Aani ka kasi mataba ang iyong lupa. Ang iyong baso ay mapupuno. Cup will never be empty. Ito ay simbolo ng kasapatan ng Panginoon. Yung tinatawag na sufficiency. Bago ka man maubusan, dumarating na agad ang kapalit na galing sa Panginoon para magpatuloy ka sa pagtulong naman sa iba. Wow, ang galing ng Panginoon, ano? Kaya dapat ang kamay natin ay dapat laging nakabukas, hindi laging nakasara. Kasi kung nakasara po yan, paano ka makakapagbigay? Paano ka rin bibigyan ng Panginoon? Kaya dapat lagi siyang nakabukas. Sapagkat ito ay nag-aalis ng takot dahil maraming tao hindi nagbibigay dahil natatakot sila na mawalan. Ngunit para sa mga tao mapagbigay na may pananampalataya, ang Diyos ang source ng kanilang buhay. Hindi ang trabaho, hindi ang bangko, hindi ang asawa, magulang, anak, o ang pinagmulan ng lahat sa iyo. Dahil alam natin, si Lord ang pinagmulan ng lahat. At hindi lang po yan, daluyan ka lamang. Ikaw ay parang gripo. Di ba ang gripo, pag pinatay mo, wala nang daloy ng tubig. Pero pag binuksan mo at pananatilihin mong bukas, patuloy siyang maglalabas ng tubig. Tulong sa ibang tao. Hindi papatayin ng Diyos ang supply ng tubig para sa iyo. Magiging masaganang yung ani dahil patuloy mo rin ibinibigay ang para sa Panginoon. Sa madaling sabi po, kapag ikaw ay naging kamay ng Diyos para tumulong sa iba, sinisigurado mo na ang laging may laman ang iyong mga kamay. Napakaganda di po ba? Ito ay pangako ng Panginoon na magpapatuloy ang daluyan ng pagpapala sa bawat tao. He supplies so we can continue supporting His work. Provision flows so ministry can continue. Kaya ang key truth po natin dito, God supplies the giver so the giver can continue God's work. We don't give because we have extra. We give because God is able. Pakiulit nyo nga po, God is able. Yan, sabihin mo sa katabi mo, God is able. May kapasidad po ang Panginoon. May kakayanan ang Panginoon. How do I support my church? In application po, how do I support my church? Una, support with your faith. Trust God, not your finances. Pangalawa, support with commitment. Decide in your heart to be faithful. Pangatlo, support with joy. Give us an act of worship. Pang-apat, support with purpose. Give, knowing it advances God's kingdom. Alam niyo po yung advances God's kingdom, higit pa po ito sa mga relief good na mga pinamimigay. Dahil ito po ay mission na nanggagaling po sa Panginoon. Maraming tao, nagbibigay sila dahil sa awa, sa empathy at sa sympathy nila. Di ba pag may taong namalimos sa'yo, pag manghingi sa'yo, hindi mo naman siya mahal kaya mo siya binibigyan. Binibigyan mo siya kasi naawa ka sa kanya. Tama po? Pero iba, kapag nagmahal ka ng nagbigay ka ng merong pagmamahal. Tama po? Nagbigay ka ng merong pagmamahal. Ngunit, ang pagbibigay sa kaharian ng Diyos ay dapat meron pagmamahal. Dahil pag ginawa mo yung pagmamahal ito, dahil meron kang vision. Dapat makuha natin ano ang vision ng Panginoon, maisa pong muhay natin kung ano ang vision ng Panginoon. Alam niyo po ba ang vision ng Panginoon?
Nung tumingin si Jesus sa napakaraming tao, nagkaroon siya ng kahabagan. Nagkaroon siya ng compassion dahil maraming tao ang naliligaw at gumagawa ng masama. Kaya patuloy po natin ipanalangin yung mga nagmimisyon dahil ginagawa nila yung vision ng Panginoon. Kapag nagbigay ka sa simbahan o sa ministry, hindi ka lang nagbibigay ng pambayad ng kuryente para sa simbahan. Tinutulungan mo ang simbahan na maabot ang mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos at ang pera mo ay magiging sasakyan para sa Ebanghelyo, para ma-share ang gospel sa iba. Ito po rin po yung tinatawag na strategic partnership sa langit. Narinig nyo na po ba yung kingdom stewardship? Pag sinabi pong kingdom stewardship, itinuturing mo na ang iyong sarili ay manager. Hindi ikaw ang may-ari. Kung may negosyo ka, hindi ikaw ang tunay na may-ari. Manager ka lang. Ang tunay na may-ari ay ang ating Panginoon. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Sa Panginoon yan. Tayo, minamanage lang natin ang ating mga buhay. Tama? Manager lang po tayo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Dahil in just one click, kayang kunin ng Panginoon ano man ang pinaghirapan natin. Kaya, alalahanin natin na ang Diyos ang source ng lahat ng meron tayo. Tayo ay daluyan lamang. Tayo ay mga manager lamang. Tayo ay mga kingdom stewardship lamang. Partner ka sa bawat buhay na nababago. Bawat bata sa komunidad na nakakarinig ng salita ng Diyos. Bawat house church na natutulungan mo para lumago spiritually. At sa bawat proyekto sa simbahan na tagumpay ng simbahan, tagumpay na nagmimisyon, ay tagumpay mo rin. Tama? Tama po ba? Ang tagumpay ng mga taong nagmimisyon, dahil sa perang inilaan mo, dahil sa perang ibinigay mo sa simbahan, tagumpay mo rin. Amen? Tagumpay po natin yon. Walang hanggan ROI. Alam niyo po yung ROI? Alam niya ng mga business ano rito eh. Yes, return of investment. Kung dito po sa lupa, minsan lugi ka. Minsan may ROI ka. Pero sa langit, hindi nauubos ang ROI mo. Yung return of investment. Laging may return of investment. Amen? Hindi lang sa'yo, nararanasan ng mga anak mo, nararanasan ng asawa mo, ang return of investment mo. Ang material things ay nawawala, ngunit ang pag-abante sa kaharian ng Diyos ay may epekto eternally. Amen? May epekto po yan eternally. Hindi ito mananakaw o masisira. Sabi nga, you can't take it with you, but you can set it ahead. Supporting the church includes faithful giving. Pakibasa nga po natin. Supporting the church includes faithful giving. Pangalawa, serving with time and talents. Pangatlo, praying consistently. Pang-apat, participating actively in ministry. So yan po yung nais ng Panginoon dahil ang kanyang layunin ay umabante tayo sa kaharian ng Diyos. Nang may kagalakan o joy, hindi mabigat sa loob, may kabuluhan, may kumpiyansa dahil layunin ng Panginoon ang kaharian ng Diyos ay matupad sa pamamagitan ng suporta mo. Kaya tignan po natin yung Mateo 6 verse 33. Di ba yung konsepto nito na kapag inuna mo ang Panginoon at ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay na nanaisin mo, ang lahat ng bagay na gugustuhin mo, ang lahat ng bagay na paplanuhin mo, ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pagbibigay po sa Diyos ay hindi parang naglalagay ka ng panggatong sa isang nagniningas.
na puro mga kahoy. Na habang naglalagay ka ng gatong, lalo mong pinaniningas ang apoy, lalong magliliwanag ang isang gubat na madilim. Kaya dapat po, patuloy tayong maglagay ng kahoy para magningas ang kahoy na yon at magliwanag ang madilim na kagubatan. Conclusion, supporting the church is not about obligation. It is about relationship. Ulitin nga po natin, it's about relationship. Nung kinilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ang relationship na nais ng Panginoon. When we understand God's grace, generosity becomes our response. You don't give to get blessed. You give because you are blessed. Amen? Sabihin nga po natin, I am blessed. Yes. I am blessed to be a blessing. Parang ang hina po, hindi tayo convincing I am blessed to be a blessing. I give because I am blessed. Yun. Dapat po with convincing na sasabihin natin. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay magbigay ng hindi napipilitan, buong puso, may kagalakan na ibigay natin sa Panginoon ang para po sa Panginoon. Tayo lahat po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay o Diyos na tinuturuan mo kaming magtiwala. We trust you, Lord, because you supply all that we are need, Lord. Lord, we invest in what truly matters to us, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, ang kingdom mo, ang kaharian mo. Ang nais mo, Panginoon, ay mag-invest kami, Panginoon, higit sa lahat para sa pag-abante, Panginoon, ng iyong kaharian. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin susuportahan ang aming simbahan. Tulungan mo rin kami na hindi ito maging duty, kundi ito ay maging kagalakan sa bawat isa tuwing kami ay nagbibigay. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Na yung pananampalataya namin, Panginoon, yung grasya mo, na patuloy na magtitiwala kami, dalalam namin, Panginoon, ikaw ang magsusupply at magbibigay ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, turuan mo kami na yung grasya mo, Panginoon, ay patuloy na maranasan namin at patuloy nga namin ito, Lord, nararanasan at ma-realize namin, Panginoon, na ang kasapatan mo ay ang grasya mo ay sapat-sapat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na patuloy na sumuporta, Panginoon, sa simbahan ng may pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumuporta kami, Panginoon, O God, sa iyo, na meron kaming willing heart at hindi kami, Panginoon, napipilitan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumuporta kami na meron kaming kagalakan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumuporta kami, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ito ay ikararangal ng iyong pangalan. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Hipuin mo ang bawat isa sa amin. At patawarin mo rin kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging matapat sa pagbibigay, Panginoon, sa iyo. Patawad po. At tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang aming kaisipan pagdating sa pagbibigay, Panginoon, sa iyo. Na hindi ito kabawasan, kundi ito, Panginoon, ay pagkakaroon. Pagkakaroon, Panginoon, ng lahat ng bagay. At ito, Panginoon, ay isusupply mo para sa amin. Dahil kami, Panginoon, ay mga anak mo. Lord, marami pong salamat. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ang patuloy na madakila at mapapurihan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Matibay na sandigan sa lahat, Panginoon, ng pagsubok, pagdurusa, kabigatan, kahirapan na amin nararanasan, Panginoon. Salamat po. Dalalam namin, Panginoon, ginawa mo kaming mananagumpay
sa anumang pagsubok na meron kami, Panginoon, ay matagumpay sapagkat napagtagumpayan mo na anumang kahirapan, anumang pagsubok sa mundong ito, kaya kakayanin din namin ang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa iyo lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ayan. Ayan. Salamat sa mensahe na muling pinapaalalahanan tayo o nagpapaalala sa atin na kung paanong sa pamamagitan ng ating pagbibigay ay nasusuportahan natin ng ating simbahan. Amen po. Ano po? Ano ang kalagayan ng ating puso ngayon dahil ngayon tayo ay muling magbibigay? Ano ang kondisyon ng ating mga puso matapos nating mapakinggan ang mensahe? Dahil ang sabi, kung ang puso natin ay masaya dahil tayo magbibigay, ay iniibig tayo ng Diyos. Di po ba? So lahat ng umiibig sa Diyos ay masayang magbibigay sa Kanya sa oras na ito. Kaya mga minamahal, habang hinahanda natin ang ating mga sobre, ang ating mga kaloob, ay lagi nating alalahanin na tayo ay nagbibigay, hindi tayo nababawasan at huwag natin itong isipin na isang obligasyon, bagkus isang pribilehiyo na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. At ang sabi nga, hindi tayo nababawasan, bagkus tayo ay nagtatanim para sa mas malaking ani. Anong ani? Higit sa material, kundi espiritual. Nakahanda na po ba ang ating mga kaloob? So magbago sana ang ating mga pananaw na obligasyon natin. Hindi po. Ano po? Hindi obligasyon, bagkos pribilehiyo. Napakagandang pribilehiyo na tayo ay makabahagi sa kaharian ng Panginoon Diyos. Sige po, tanganan natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Tinatanggap namin ang mga pagkakataong ito, O Diyos Ama, na isang pribilehyo na kami makapagbigay, Panginoon Lord God, para sa pagsuporta, Panginoon, sa iyong gawain at sa simbahang ito, O Diyos Ama. Basbasan mo ang mga kamay, ang bawat halaga, Panginoon, ang bawat sentimo na maibibigay, Panginoon Lord, ng bawat isa sa amin, O Diyos Ama. Sa anumang paraan, O Diyos, nanggaling, Panginoon Lord, ang mga perang ito, ang mga kaloob na ito, O Diyos. Sabi mo nga po, ikaw ang magpapala, Panginoon Lord. Ikaw ang magpatuloy na magbibigay ng mga binhi, Panginoon Lord, upang ang bawat isa sa amin ay may maihasik, O Diyos Ama. Sa mga pusong nagnanais magbigay, ngunit sa ngayon ay wala pa, O Diyos. Alam mo ang kanilang mga puso. Dahil hindi lamang, O Diyos Ama, sa salapi, Panginoon, sa pamamagitan ng oras, mga talento, O Diyos Ama, ay makapagbigay kami ng suporta sa aming simbahan, O Diyos. Sa simbahang binigay mo sa amin. Gamitin mo ang bawat ikapu, ang bawat handog at kaloob na ito, Panginoon Lord, para sa iyong kaluwalhatian at sa pag-abot ng mas maraming kaluluwa. Itong aming tanging dalangin, sa pangalan ng iyong anak na Jesus, tayo pong lahat ay magwika ng amen. Taas po natin ang ating mga kamay patungo sa Panginoon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalanan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Sabihin po natin ang Amen, Amen at Amen.